Unit 3, Macroeconomics under sa Aralin 5, Patakarang Piskal. So ito yung ating pag-aaralan. Ang gawain 1, larawan suri. Suriin ang mga larawan. Kagaya nito, ano ito para sa iyo? Anong ibig sabihin niyan? So ang tanong, ilarawan na nakita mo sa larawan. Anong mensahe ang nabuo mula sa larawan? Ipaliwanag. So, para sa gawain to, talasalitaan. Tukoy na angkop na konsepto ng mga kahulugang nasa ibaba ng kahon. Piliin lamang ang mga sagot mula sa loob ng kahon. So bigyan nyo ng meaning ang sa loob ng kahon. 1. Ano ba ang kahulugan niyan? Pagbawas ng gastusin ng pamahalaan, pagtaas ng singil sa buwis. So pipiliin lang dyan hanggang 4. Ano ang buwis? Syntax, patakarang fiscal, budget deficit, expansionary fiscal policy, contractionary fiscal policy. So ang tanong, naging madali ba sa iyo ang tukuyin o bigyan ng kahulugan ang konsepto, termino, bakit? Saan maaring mabasa o marinig ang mga salitang ito? 3. Sa iyong palagay, kailangan bang maunawaan ang kahulugan ng mga konseptong nasa kahon? Ipaliwanag. So, ikonik mo, gawain 3, buuin ang hindi tapos na mga pahayag. Alam ko na. Ayan, alam ko na. Ang patakarang piskal ay, so bigay ang kahulugan. Nais kong malaman ang, anong gustong malaman? Halimbawa, gusto mo malaman expansionary na yun, tax at saka yung pagbubuwis. Para sa Aralin 4, alin ang magkasama? Tukuyin ang expansionary o contractionary fiscal, ang patakaran na nasa loob ng kahon. Ihanay mga ito ayon sa dalawang polisiya sa ibaba ng kahon. Talakayin ang naging gawain. Pagbaba ng singil ng buwis, ano ba yan siya? Expansionary o contractionary? Pagdaragdag ng gastusin ng pamahalaan, pagtaas ng kabuuan ng demand, pagbaba ng kabuuang demand, pagtaas ng singil ng buwis, pagbaba ng gastusin ng pamahalaan, pagdaragdag ng supply ng salapi. So ano ba yan siya? Contractionary or expansionary? Para sa gawain 5, pagtalunan natin ito. So mga paksa dyan, So hindi man pwede sa pangkatan, isahan na lang ito. Paksa, malaking bahagi ng budget, 19.6% noong 2012. Ang pagbayad sa utang ng pamahalaan, huwag na magbayad ng utang upang gastusin sa mas mahalagang proyekto ng pamahalaan. So, anong dapat mo daw gawain dito? Isulat sa yellow paper. Hindi daw lang ba tayo magbayad ng utang? Paliwanag. So, isalang-alang. Ano ang sinasalang-alang mo sa naging argumento sa pakipagdebate? Halimbawa, ano ang palagay mo? Ang pinaka-importanting ideya na naging debate. Kung bibigyan ka ng pagkataon, ano ang pipiliin mong panig, pangatwiranan? Magbayad ba ng utang o hindi na lang? Magbayad ba ng utang or ang pera ay gagamitin na lang sa importanteng ng project? Hindi man pwede mag-debate, so isulat na lang yung sagot ninyo sa yellow paper. Magbayad ba ng utang or ka ng proyekto, gagawain mo na lang sa proyekto ang pagbayad ng utang. So ipaliwanag ang mga sagot, pili lang sa dalawa. Para sa gawain 6, gawa tayo ng tinapay. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkataong balangkas ng pambansang budget, paano mo ito hati-hatiin? Ano bibigyan mo ng prioridad? Bakit? Gumawa ng ilustrasyong naka-pie graph sa isang maikling bond paper o short bond paper. Humanda na pagbahagi sa klase o sa ipaano mo na lang, ipasa ito pag submit mo ng answer sheets sa mga module. Tanggulang pambansa o ilang porsyento ang bibigyan mo? Social services, kalusugan, agrikultura, reformang agraryo, edukasyon. So lagyan mo ng percentage. Gawa ka ng pie graph o pabilog yon, kunwari pizza pie. So halimbawa, ang bigyan mong pansin ang edukasyon, out of 100%, pila ang ibigay mo sa edukasyon? Tanggulang pambansa, social services, kalusugan, agrikultura, reformang agraryo. So tanong, ano ang mga naging basihan mo sa pagbalangkas sa pambansang budget? Inkumpara ang iyong prioridad sa ginawang pagbudget ng prioridad ng pamahalaan. Paano mo pangatwiranan ang sinagawang alokasyon? So ito yung mga ng BIR, National Government Revenue.
Ito ang mga kinita, pangkalahatan. Ang tuklasan mo sa patakarang piskal. So, sa gawain 7, i-connect mo. Ibigyan mo ano yung natuklasan mo sa patakarang piskal para sa ano yon. Para sa gawain 8, magandang balita. So, ayun dito, run after tax evaders. So, hinuhuli ang mga tax evaders o mga di nagbabayad ng buwis. So, pamprosesong tanong, ano ang tax evasion? Bakit tinuturing itong labag sa batas? Sa iyong palagay, ano ang maaring gawain ng pamahalaan upang masigurong mahuli ang mga tax evaders, pangatwiranan? So, isulat nyo yun sa yellow paper. Gawain 9, awitin natin to. Gumawa ng jingle campaign para sa tema ng BIR 2013 tax campaign. I love Philippines, I pay taxes correctly. So, gumawa kayo ng song out of dyan. So, ang puntos nyan is 20 points. Isulat lang sa yellow paper. So, para sa pagprosesong tanong, ano ang naging batayan o inspirasyon mo sa paggawa ng jingle o awit? Paano mahikayat ang mamayan sa ginawa mong jingle o awit? Kailan magiging epektibo ang isang jingle o awit? So, sa gawain 10, i-drawing natin o i-drawing mo. So, pamantayan sa iyong guhit is merong 20% yan. Batay sa iyong guhit, ano ang mensahe na nais mong maalala at maunawaan ng mga mamamayan? 2. Sa iyong palagay, paano magiging epektibo ang iyong ginawang drawing o pamahikayat sa mamamayan na maging responsableng taxpayer? Patunayan. Ayun ang gawain 11, mag-reflect tayo. Gumawa ng reflection paper na susuri sa issue ng PDAF. And then, i-post sa iyong Facebook account ang iyong ginawa. Hikayatin ang iyong mga kaibigan na magbigay ng kanilang komento matapos ang 3 araw. Bilangin ang kabuuang tanong. I-print ang resulta sa bond paper. Sunod sa gawain 12, i-connect mo na kung naunawaan mo ang patakarang piskal, ipaliwanag mo dyan. Lagay sa yellow paper. Paprosesong tanong, anong karaniwang tanong o komento naman nakabasa? Ano ang nakakaantig sa kanila upang magtanong o magkomento? Paano mahikayat ang isang reflection paper upang magbahagi ng loob ng isang tao na nakabasa nito? Sunod para sa aralin 6 naman tayo, maniko yan. Gawain 1, maniko yan. Suriin ang larawan. Anong pinag-agawan? Ano ba yan? Piso, dollar ba yan? O piso o dolyar? Anong alin sa mga pamagat ang pumukaw sa iyong pansin? Bakit? 2. Tumugba ba sa iyong inilahad ang larawan? Ano sa iyong batayan ang pagbuo ng pamagat? Paliwanag. Maniko yan ba ang dapat maging pamagat? Para sa gawain to, balita nga. Pag-aralan ang titulo ng balita at sagutan ang pamprosesong tanong. Usapin tungkol sa pananalapi at pagpalago ng pera. Dapat ituro raw sa mga kabataan. So, bigyan ng yan siya, puna. So, tanong, ano ang mensahe sa unang pumasok sa iyong isipan about sa pamagat na yon? 2. Sa iyong palagay, sino ang higit na may kinabang sa kaalaman na matamo na mag-aral tungkol sa impormasyon na pinagbatid sa titulo? Patunayan. Para sa gawain 3, i-connect mo, isulat sa unang kahon kung ano ang lamang o ano ang lamang ang nalalaman sa iyong paksa. Sulat naman sa ikalawang kahon ang mga bagay at konsepto na nais para matutunan. Ang huling kahon naman ay sagutin mo lamang kung tapos na ang pagtalakay ng paksa. Para sa gawain 4, kumpletuhin ang diagram. Gawing batayan ang sipi sa buo ng diagram. Tukuyin kung kailan sinasagawa ang bawat patakaran. Ang bawat patakarang panalapi, expansionary money policy, contractionary money policy. So, kailan ginagawa itong expansionary at ang contractionary money policy? Tanong, ano ang patakarang pananalapi? Bigyan mo ng kahulugan. Ano naman ang pagkaiba na expansionary money policy at contractionary money policy? Tingnan nyo lang sa Google, ang meaning. 3. Kailan isinasagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa sumusunod na patakaran? Para sa gawain 5, pagyamanin ang kasanayan. Iguhit ang pyramid kung kailangan ipatupad ang expansionary money policy at ang square kung contractionary money policy. 1. Maraming nagsarang mga kumpanya bunga ng pagkalugi at mababang binta. Ano ba yan? Pyramid ba yan o square? 2.
ito dahil sa digmaan sa Syria, maraming overseas Filipino workers ang umuwing walang naipong pera. Then tumanggap ng Christmas bonus at 13-month pay ang karamihan sa mga manggagawa. Pyramid ba yun o square? Again, kung pyramid is kung kailangan patupad. Kung square naman, ito ay tinatawag ang contractionary. Kung pyramid, expansionary. Tumaas ang remittance ng dolyar mula sa OFW. 5. Matamlay ang kalakalan sa stock market dahil sa pandaigdigang krisis pang ekonomiya. Gawain 6, sa gawain 6, logo. So ano yan siya, yung logo na una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, 6, 7, 8. So tukuyin ang mga logo na yan. So ilagay nyo sa loob ng kahon. Halimbawa, kung ang unang logo ay bangko ba yun, sa ikalawang logo hindi bangko ba yan, o isulat dyan sa another na kahon. Tanong, paano magkaiba o nagkakaiba ang bangko at di bangko bilang institusyong pananalapi? Number 2, bakit tinuturing na mahalaga ang papel na ginampanan ng mga institusyon ng pananalapi sa lipunan? 3, ano ang institusyon na ito na pinupuntahan ng iyong pamilya upang makipagtransaksyon? Ipaliwanag. 4, gaano kalaki ang itutulong sa iyo at sa iba pang mamamayan ng mga institusyon na ito? Pangatwiranan. So piliin nyo lang, no? Number 2, pangunahing layunin ng mga bangkong ito na nahikayatin ng mga tao na magtipid at mag-impok. So ano yan siya? A, bangkong pagtitipid. B, Land Bank of the Philippines. C, bangkong komersyal. D, Development Bank of the Philippines. E, bangkong rural ba? 4, pangunahing tungkulin nito ay tustusan ng pundo ang programang pansakahan. Ano yan? Land Bank of the Philippines ba? Letter B. A, bangkong pagtitipid ba? C, bangkong komersyal. C, Development Bank of the Philippines. E, bangkong rural. 5, layuning bangkong ito na mapaunlad ang sektor ng agrikultura at industriya. Lalo sa programang katulong sa pag-ekonomiya. So yan ang mga halimbawa ng BSC o Bangko Sentral ng Pilipinas. Gawain 8, magkwenta tayo. Suriin pag-aralan ang talaan sa taas. Matapos, kwentahin ito ang kabuuang bilang ng mga uri ng institusyong pinansyal. Gumamit ng pie graph upang madaling matukoy ang bilang ng ubahagdan. Hayaan kong pagkumparahin ang A, B, C at sa katangin mga ito. Bumuo ng sariling konklusyon ayon sa nakalap na impormasyon. Banks, B, non-bank, C, offshore banking unit. Tanong, ano ang mga uri ng institusyon ng pananalapi ayon sa talaan? 2, ano ang nagtala ng may pinakamataas sa bilang ng mga institusyon ng pananalapi? 3, ano ang naging batayan sa mga nabuong konklusyon? Pangatwiran. So ito yon, no? Tingnan mabuti. Para sa gawain 9, i-connect mo, muling balikan ang gawain 3 para sagutan ng katlong kahon. Nalaman ko ang patakarang pananalapi ay ayan. Para sa gawain 10 naman, pagkaisipin mo ito, basahin ang balita sa baba, sorry at sagutin usaping tungkol sa pananalapi at pagpapalago ng pera dapat ituro sa kabataan. Panahon na umano para bigyan ng edukasyon ng kabataan tungkol sa usaping pinansyal palago ng kabuhayan sa kongresista. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ni Aurora Representative Juan Edgardo Sani Angara na hindi sapat na matuto lamang ang mga mag-aaral at kabataan sa pagbilang sa aspeto ng panalapi. Makabuti umano ang maturuan din sila kung paano ito mapalago. Mostly Filipinos grow up without knowledge on how to handle their resources. They know how to count their money but rarely know how to make it grow. Puna ni Angara, Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education. Dahil dito, inihain ni Angara ang House Bill number 490 o ang Financial Literacy Act of 2012 na naglalayong isulo ang Financial Literacy Program sa pampubliko at pribadong paaralan. Ay sa mga mabatas, panahon na para suportahan ang mga kabataan sa usapin ng pananalapi. Batay rin sa pinakabagong ulat ng FinQ survey ng financial quotient ng Pinoy ay nagtala ng all-time high na 52.6 points noong 2011. Pagpapakita man ito na dumami ang mga Pilipino na nag-iimpok ng pera, namumuhunan at may magandang credit management.
The results of the PinQ survey in the Philippines are very encouraging. Of course, there is still more to cover, but we have to improve our financial quotient as a country by teaching more of our people how to take charge of their finances and become responsible users of credit. Paliwanag ng kongresista tungkol sa nasabing pag-aaral international financial services firm ng Citi. Sa mga nagdaang survey, ang Pilipinas umano ay nasa below average sa Asia at malayo sa ibang bansa sa ASEAN. Sa pinakahuling ulat lamang umano nakapagdala ng mataas na marka ang mga Pinoy. Financial literacy is a must of today. World of Filipinos would really want to have financial freedom. Unfortunately, our school system does not teach our students and youth about money and personal finance. Our schools teach students numerous subjects but they don't teach them how to handle their own money wisely. Sa ilang panukalang batas, magpaloob ang DepEd award ng grants na hindi higit sa 1 milyon sa mga nagpatupad ng programa tungkol sa financial literacy courses o components para sa mag-aaral. Ang tanong, ano ang nilalaman ng balita? Sumasang-ayon ka ba sa sinaad na balita? Bakit? Sa iyong palagay, kailan ang tamang panahon upang matutuhan ang konseptong tinalakay sa balita? Pangatwiranan. Para sa quiet time, sumulat ng refleksyon about sa panatakarang pananalapi. So, ano ang pinakamahalagang aral na itala mo sa refleksyon? Anong dahilan at ito ang aral na higit mong maunawaan? Sa iyong palagay, dapat bang matutuhan din ng ibang kakabataan at mamayaan? Bakit oo o hindi? Patunayan. So, pagwakas na pagtataya. Yan. Guide ito para sa pag-answer mo sa module Unit 3, Aralin 4 and 5. So, hanggang 20 ito siya. Batay dyan sa grafting nan. I hope marami kayong natutunan. Mga mag-aaral ng grade 9.